syempre, malalaman natin kung paano yung magiging diskarte ng dalawang team na papasok ngayon tayo sa ating map number 2. Uy, Nomad! Nako po. Or, di ko alam kung may fumble bang nangyari or I think ipopush through pa rin nila to. Pero sige, 4v5 R7, major advantage para sa kanila. Pero still looking at it in a way na HGT, meron pa rin silang strong side advantage dito. Probably R7, mayroon silang pwedeng ibigay na paghihirap dito sa HGT. Kung, una, ilalaban nga ba nila dito yung LA? Or i-choke nga nila ang HGT with a crossfire from curve all the way to A? Marami. Pero ang daming options ngayon ng R7 knowing na wala ng isang miyembro ngayon ng HGT na pwedeng tumulong sa pagkuha ng trade. Kaya ngayon, R7, this might just be an opportunity para sa kanila. Ayun yung mga kailangan natin tignan para sa side ng R7. Again, game pattern, similar playstyle, pwede nilang i-provide a different map pick. HGT labang ngayon in terms of the map win, na kung saan na-dominate nga talaga nila yung naging publish ng tama ng R7. Pero ngayon, itong si Van, lalim. Hell, nakuha agad yung first contact. NL gets one. This is still R7's game to win, no pre. Knowing na depensa sila. And HGT na talaga yung atake dito. And Arsekot lacking dito sa mid. Nakita ni Dark Angel ang pagkakataon. And bigla na lang naging ganon ang lead ng R7. Healthy pa rin ang tatlo. May util game pa rin na pwedeng gamitin ng R7. Pero ngayon, LA na ang pupuntahan ng mga ibang miyembro dito ng HGT. But this might now just be a game for HGT to possibly win, knowing na marami pa sa utils na ibabato dito. Dalawa ang nasa loob ng B. Kakrossfire nga ba nila? Pero grabe nga naman yung set play na ginagawa dito ng HGT. 38 seconds. Mawawala muna dito si Zeke. And Silent and Charles na lang natitira. With now, CJ getting gunned down here by Charles. Ngayon, dali-dali pa rin ang pag-rotate dito ng R7. Silent, may kita si Dark Angel. Nakakalabas lang ng nest. At madadali ngayon ang sniper ng HGT. C1, gameplay dito from a red. And Silent gets the double. Mukhang retake to ng R7. At yun na nga naging usapan dito on the back of Silent's clutch. Very nice 3K galing sa kanya. And R7 is now on the board. Napakaganda na nakuha nilang panalo, and still, yes, kahit sabihin mo number advantage para sa side ng R7, yes, nakapitalize nila yon, and still, Herbie Gaming Team, nandun yung casualty na nawala nga agad itong si Nomad, and big impact rin naman talaga yung kayang i-provide ni Nomad dun sa round na yon. But still, makikita natin, paano nga ba sila makakabawi, paano nga ba nila ma-regain yung momentum once they have this offense on hand. Pero Re7, ibang klase yung naging depensa and yung gunfight na i-provide sa atin kanina with the first engagement na nawala sa kanila, na takedown pa rin nila yon with those kills na nakuha para sa kanilang team. HGT with a very solid start, knowing na may pickups naman sila nakuha. Na-punish pa din doon ng R7 kasi nga pre, naging disiplinado sila. Kaya nilang ilaban with full confidence yung 1v1s. And the moment na nakapagtanim na yung HGT at oras na para mag-retake, ilalaban na nga nila 1-4-1 dito sa lobby. And CJ lilinisin ang mga oposisyon dito na nakabantay na R7. Dark Angel gets one as well. Pero may nag-iinit na nga. There goes Zeke with a very long gunfight dito kay Dark Angel. Ngayon, Zeke and Arsec na lang ang natitira with HGT still having 3 remaining members para itawid dito ang round na pwedeng bawiin ng HGT anytime soon. Nomad Nared gets the crossfire. R7 struggling to pick up the pace nung nakapagtanim ng HGT. They capitalize on that opportunity at ngayon, R7, what is their next counter attack?
Ayun yung kailangan natin tignan at alamin. Because of that push, nakita natin HGT na-capitalize agad nila ulit onto the side of Nomad and Dark Angel as well. Dun sa mga engagement na nakuha nga nila, katulad dito with a huge kill up against the side of Arsec. A 1-for-1 trade na naganap, pero syempre, number advantage kung saan R7 ngayon nakakuha ng dalawa in exchange dun sa isa nilang player. Diba? And Charles up against the side of Nomad. Paano kaya nila didiskartehan to? Kasi 1 HP na lang itong si Nomad. Ako po, isang one hit na lang si Nomad. And Brian Charles could easily punish this Nomen. Isang crossfire lang to eh. Kaso nga lang, mababasa nga ba nila yung pag-rotate ni Nomad dito? Parang tama nga lang ata si Charles yung pwedeng unang makita kay Nomad. And ngayon open. Magkagaling pa siya ng RS, men. Pinasot niya pa yung pillars. Hindi pa siya confident. Iikot niya pa. Maririnig to ni Va, pati ni Charles na nasa may bandang mid lang. Ngayon nakikita na nga yung pagkakataon ni Charles na paslakin si Nomad na palabas ng pillars. And R7. Grabe nga naman yung early game nila. And HGT, men, wala pa rin talaga silang masyadong convincing na round na pwedeng ibigay dito kahit papano dikit. Pero in terms of firepower, R7 sila ang mas may lamang. Talagang kailangan nilang lumamang sa mga gantong oras kasi NL and Nomad nag-iingay ngayon sa kanilang mga grupo. Pero R7 ngayon, number advantage para sa side ng HGT, pero nandun pa rin talaga on the process. Itong si CJ sumasabay at nagpapakitang gilas as well para sa side ng HGT. 5 vs 2 situation, malalaman natin sa mga gantong kagalayan na mahihirapan talaga ang side ng R7. Pero sabi ni Va, kayang-kaya pa at tiwala lang. 4 vs 2 ngayon. Paano ngayon sila dedepensa? No, CJ naman ang Nomad with an amazing flick. Standing para sa HGT. Over na nga yung entrances dito gamit ang smoke. With now a 3v1, pag-iwalay nga ba ni Va? Kaso with a wallbang na nga siya ni NL dito na wala man lang pakundangan o respeto sa mga nakatago. HGT, nice round galing sa kanila. Pero with R7, with some quick recoveries, parang kahit papano ng Aaron, ang dikit pa rin talaga ng laban. Sa sobrang dikit, na kung saan mahihirapan ka rin talaga malaman kung sino nga ba talaga yung pwedeng makakuha ng panalo na ito. But still, 2-2 score, 2 minutes time para dito sa ating laban. Mas nahihirapan ngayon dumiskarte ang side ng HGT because of this map na alam natin na napakalaki. Pero syempre, in terms of the dun sa pagko-control ng mga angles is lamang na lamang on the side of R7 kasi alam naman natin kailangan lang nilang hold to at huwag palampasin sa kanilang binabantayan ang mga members ng HGT. Mabilis agad sila makaka-recover pero good smoke dito sa may gitna to delay the players ngayon ng HGT. Isang magandang delay lang to para sa R7. Maagang util na ba to from HGT? And feeling ko kailangan ng R7 yung pwesto na to. Huwag nilang papabayaan. Merong pagbubunga to. Isipin na lang nila na walang pwedeng mabato na flash ang HGT dito. Kasi nga galit na nga silang i-push. May parating na oposisyon. Kaso nga lang R7 ang mauuna. Napapalitan din kagad ng HGT with a quick trade seek. Kahit para sa likod ng mga usok, makikita kagad ni Nomad. And there goes Va with a good headshot and Arsec. Papatayin na si Nomad. Dark Angel ang nag-iisang miyembro ngayon ng HGT. It all goes down to the 2v1. And there goes Dark Angel from the flank of Va with just a Colt. Kaso nag-reload, walang bala. Lumalaban nga ba ng patas? Wow! And Dark Angel, wala sa kanya ang AR men. Wala rin sa kanya ang SS. Para sa kanya, ang Colt ang magdadala sa kanya ng panalo. HGT once again escapes death with a clutch over to Dark Angel. Ibang klase, ganito rin talaga yung ginagawa niya kanina. Knowing 1v1 situation, pero ngayon mas pinahirap with a 2v1 advantage na siya pa rin talaga ang magiging bida sa lahat ng engagement para sa side ng Ria 7. Pero HGT on
to this position. Yes, nandun yung mga puladong players nila pero Arsec with the eliminate kill para dito kay side ni CJ. 5v4 ngayon pero enough pa rin yung oras at yung mga natitirang position nila to take charge sa mga pwedeng aksyon na gagawin ngayon ng Herbie Gaming Team. Pero so far R7 medyo magaganda yung mga engagement nila pero nakukulang lang in terms of the clutch na kailangan nilang ipanalo. Parang the moment na HGT and R7 relies on clutches para ipanalo yung round, may mga onting lapses talaga yung pag ganun Parang HGT is trying to play around individual gameplay, more on team-based And same goes for R7. Kaya the moment na nagiging 1v3 or 1v4 na siya, meaning that only means na may nangyaring mali talaga sa early game from both teams. Pero ngayon, they're now trading some very hard-hitting blows na dito ngayon. Aaron with a very nice opening ba from HGT, knowing na nakuha na nga nila ang B site. Silent and Zeke dali-dali ang pagpunta dito. Wala man lang silang ninanais na oras o timing basta-basta na lang nakakapasok ang R7. Silent with a 1v2, biglang labas sa site, nag-clear din siya doon sa curve. Naku po, mapapanish ka ni NL na tamang-tama lang ang pagdating sa party. HGT now the largest lead of the game so far, 2 points ang lamangan ng HGT, with now R7 trying to recover. Kailangan nilang makabawi dun sa ganung sitwasyon pero still, nakikita natin DS7, ginagawa pa rin nila yung best nila to take charge and consider rin talaga dun sa mga casualty na nawawala sa kanila early dun sa ating mga engagement. Pero ngayon, Silent, 1/4 yung kanyang HP pero dun pa rin naman si Ared and Zeke also. Silent with a good initiate fight pero NL and Dark Angel as well as Ared nagbibigay na naman ng magagandang epekto dun sa kanilang casualties na nawala at ngayon, kontrolado nila itong A-site. Ganun yung depensa nila. Nadali kagad sila ng mga maagang fights na nilalaban talaga ng HGT. C1 coverage, NL pati si Nomad. Nice trade by Arsec. Kaso nga lang Dark Angel, masyadong marami ang HGT dito na gustong lumusob sa site. Now R7, nawala na yung momentum nila para bawiin yung mga nakukuhang rounds ng HGT. Kung makikita mo kahit paano nababasa talaga natin from a mile away yung ginagawa ng HGT, yung pag-exchange na or pag-juggle nila from mid to B, mid to A. Ngayon, alternating na nga sila ngayon, Pupunta na sila dito sa B. Na 4 sila with 1 lurk. Isang lason mula sa HGT R7. Tama nga ang pwestuhan dito. Isang magandang crossfire nga lang. Ang importante dito for HGT is kaya nga ba nilang iset up to kagad? Double nade kagad. Kaso wala natatamaan dito sa R7. Wala pa sila makuha ang information dito. CJ enters in na wala man ng kaharang-harang na nakikita ngayon ng HGT. Nagpapaulan na nga. Isa lang ang makukuha ng R7 sa pumapasok na HGT. 2 versus 4. Aaron, kaya nga ba ito ng R7? And Dark Angel gets 1! Arsec with a flank. 1v3. Gets flashed. Patatagalan pa si Arsec makapasok dito. Tinatanggal pa yung mga bulag sa mata. NL. Grabe nga ang spam ng HGT doon sa main. With now a 4-point lead dito galing sa ating blacklist. R7. No room for error para sa kanila. With 1 more going into the second half, kailangan na nga i-maximize yung round win dito. Kailangan nilang gawin lahat na makakaya nila kasi ganito ulit yung nangyayari simula ng map number 1. 6-2 score na kung saan mas maganda ito para sa side ng Re7 to cover it up. Kasi last round ito to force it into a 6-3 score. Mas mapapaliit nila yung advantage at yung lead ng Herbie Gaming Team. Pero Re7, alamin dapat nila kung ano yung magiging plano. Pero syempre, 5 ngayon sa mga members na pwedeng tapatan agad nila itong si Silent na nag-iisa dito sa may A-site. Bibiglain kaya nila ito, Salvatore, dahil papasok ngayon sila ng dahan-dahan. Ayun. Dark Angel and Ared, basta-basta na nga lang silang pumapasok pa rin nang wala man lang binabatong utils. Wala man lang silang ginagawa para ma-clear out yung window, pre. Or pati man lang yung backside, Grabe ang HGT.
And now Rhea 7, ito na ang bawi ng Api. Util dump, galing na lang doon sa dalawang natitira for Rhea 7. 20 seconds ang kailangan itrabaho ni Arsec pati ni Charles. Isang C1 coverage dito from CJ. And flank play na nga dito kay Nomad. And Charles and Arsec gets cornered once again. Herbie Gaming Team. Solid blacklist performances from both set 1 and set 2. Ngayon, with now a side switch from HGT going from offensive to defensive. Kaya pa rin nga ba nilang tapusin to? Oh, patuloy pa rin yung mensahe nila sa atin kasi HGT ngayon, ibang klase talaga yung performance knowing na unstoppable sila. Pag sila yung nagdidikta or sila yung nag-uumpisa ng bakbakan. Pero ngayon, sila yung dedepensa at hihintayin nila yung bakbakan na lumapit sa kanila. Rhea 7, ano kaya yung magiging plano nila? Hindi pa natin ganun karamdam yung kanika nilang mga initiate gunfights na napapanalo at kailangan pa nila ng konting hintay pa dun sa mga adjustment kasi once na mag-online or maging ready at mainit yung mga pwede nilang ibigay na gunfight, for sure, Silent, Zik, Va, and the rest of the squad ng Rhea 7, pwedeng mahabol itong scoreline ng Herbie Gaming Team. Pero ngayon kasi, Salvatore, napapansin natin, Herbie Gaming Team, kahit anong opensa mo, nakakasagot pa rin sila ng trade. And ayun yung pinaka-importante sa lahat, which is Rhea 7, kailangan nilang i-foresee pa agad or kailangan nilang i-look forward pa yung mga players na mga angles na kailangan nilang protektahan. Pero ngayon, Dark Angel with a good extension. Napakalalim agad ng kanyang ipinik. At ngayon, dalawang nawala. And now, Herbie Gaming Team has the upper hand. Ngayon, itong si Silent. Mukhang delikado rin naman. Itong si CJ, creating a space. Ibang klase talaga sila, Salvatore. Ginagawa ng clinic ng R7 yung pagpasok ng site. Isa-isa talaga sila, pre. Nang wala man lang nagbabato ng smoke dun sa kabilang entrance men mula mid. Oh my God! Ito na ang mahirap na sitwasyon ngayon from R7. Kaya nga ba nila i-hold to from Red and NL? Kayang-kaya nila, men! Double headshot from both Silent and Arsec. Naharangan nila NL from Red na it's only top anchor. Pero R7 has the HGT retake with a very clumsy entry. Pero ang solid naman yung pagplant nila at yung offense ang dinala nila doon. Isang maagang labasan ng bala dito. Ngayon, kalmado men. Kailangan mong hindi magpakita. NL, ikaw ang susi ng lason dito para sa Rhea 7. Ako po. Oh. Kailangan maging kalmado dito. Huwag ka magpapakita men. Tahimik ka lang. Yung smoke. May smoke. Naharangan siya men. Hindi pa siya makatawid pa. Kailangan niya makapunta ng pillars dito. Bigla na lang may lalabas na NL gets the double. Napakaganda nun, NL. HGT. Isang masigabong palakpakan naman kay NL. And what a play para mapigilan ang pillars push ng R7. Napakagandang strategy yun na ginawa ng HGT. Commendable play para sa kanila. Pero R7 still, tatlo yung buhay sa kanila. Nandiyan si Zeke, Charles, and Va na pwedeng gumawa ng magandang himala. Pero Herbie Gaming Team, apat sa kanila is on point yung mga nagiging casual gunfight na pwede nating makita. At syempre, nandun pa rin talaga yung proseso na dedepensa nila yung dalawang side. So, pwede nilang split into two. A and B yung poprotekta. Pero for now, mukhang may kokomit agad ang side ng Rhea 7 at kailangan maging handa ngayon ng mga players ng HGT sa gantong sakuna na pwede nilang madama. Wala pa rin pambawing ngayon ng R7 sa ginawang play kanila ni NL. Pero CJ, nakabantay lang dito sa LA na site, LA na entry. Tatlo nga yung pwedeng sumalubog sa kanila. Wala namang util throw. Kaso mauna ngayon ng HG. One kill for Nomad. Dalawa naman kay CJ. HGT. Napakalinis na depensa na yun, pre. Parang naubusan ata ng util ang R7 doon sa mid-fight na ginawa nila from early. Kaya nung pumasok sila doon sa A-site, nakulangan sila sa kumpiyansa talaga. Isang nade kapalit ngayon ang buhay dito ni Silent. Napakadaming utils kagad na binabato ng R7 pati ng HGT. Si CJ naman ang susunod ngayon. My God, HGT.
Walang tinitipid na oras talaga, men. Pag may pagkakataon na nakakita ng kalaban, ilalaban nila yung pre. Walang trigger discipline ng HGT. Nag-iinit ngayon ang global risk ng compound. 3-7. Dalawa na lang ang buhay. Vine, Arsec. Uy, ang lalim mo, idol. Ang lalim mo. No one nakita si Arsec. Hindi sila nagkatagpuan, men. Hindi nila nakuha yung timing. Yun na sana yung pwedeng makuha ang round na R7. Kaso nga lang HGT nabasa din kagad. Va gets one. Wow. Open sight. Yung C4 wala naman. Si Dark Angel nakatago sa nest. Pushing it 9-3. One more para isarado tong serye na to. Naku po, ito na nga ba ang tinakdang score para sa side ng Rhea 7 or HGT. Tatapusin na kaya nila dito sa last round na pwede nating makita sa kanila. Dark Angel na naman nagsisimula ng laban, pero Red also, nandyan yung mga 2 kills na kukunin niya, pero Arsec nakasagot ng isa, pero kailangan nila makakuha dahil si Zik na lang yung natitira. And there we go, HGT with a 2-0 sweep.